mga aralin sa video na ito ay una, ang talas-salitaan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa kabanata ng Ibong Adarna. Ikalawa, buod ng kabanata 1 hanggang kabanata 3 ng obra maestrang akda na Ibong Adarna. Ikatlo, mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Narito na ang talas-salitaan sa video na ito. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita mula sa kabanata. Una, tanyag, sikat, kilala. Ikalawa, piging, handaan. Ikatlo, mahirang, mailuklok, mapili, mailagay sa posisyon. Ikaapat, likas, natural. Ikalima, malimit, madalas o palagi. Ika-6, supling, anak. Ika-7, namayani, nanguna, naghari. Ika-8, maikakaila, maitanggi o maitatwa. Ika-9, matunton, marating o matukoy. Ika-10, sagana, mayaman, sobra sa kanilang pangangailangan. Ika-11, laksa-laksa, marami, dagsa, o di kaya pangkat-pangkat. Ika-12, dumapo, humimpil, humampon. Ika-13, pinaslang, pinatay. Ika-14, namalayan, naramdaman. Ika-15, paham, matalinong tao. Ika-16, isang iglap, isang sandali, isang pagkakataon o mabilis. Ika-17, bangungot, masamang panaginip. Ika-18, nakaidlip, nakatulog ng bahagya. Ika-19, lunas, gamot, solusyon. Kabanata 1, ang Berbanya. Kilala ang kahariang Berbanya na may maunlad, mapayapa at tahimik ang pamumuhay ng mga mamamayan. Dahil sa butihing pamumuno ni Haring Fernando at Reyna Valeriana, ang lahat ay namumuhay ng payapa. Madalas ding maganap ang kasiyahan at pagtitipon sa kaharian. Ang hari at reyna ay may 3 anak. Sila sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Ang 3 prinsipe ay biniyayaan ng husay at galing, kaya naman walang makahihigit sa kanila sa buong kaharian. Sinanay ng kaharian ang 3 prinsipe sa iba't ibang sandata. Ito'y paghahanda bilang sa kanilang 3 magmumula ang tagapagmana ng buong kaharian. Bagamat may kanya-kanyang kakayahan ang 3 anak, nakikitang paborito ni Don Fernando ang kanyang bunso na si Don Juan, dahilan upang kainggitan ni Don Pedro ang kanyang kapatid. Kabanata 2, ang karamdaman ni Don Fernando. Nagkasakit si Haring Fernando at ito ay malubha. Naging dahilan ng pagkakasakit ng hari ang kanyang masamang bangungot. Ayon sa kanyang panaginip, nakita niyang inihulog sa isang balon ng 2 masamang tao ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Simula noon, naging balisa ang hari, dahilan upang hindi na siya makakain ng maayos at makatulog ng sapat. Alalang-alala ito sa bunsong anak na si Don Juan, hanggang sa tuluyan na siyang nangayayat at nagkasakit. Dahil sa pagkakasakit ni Haring Fernando, nag-alala ang kanyang mga anak at asawa, sapagkat malubha, walang sino man sa kaharian
ang nakapagbigay ng lunas sa kanyang karamdaman. Isang araw, may magaling na manggagamot na dumating sa kaharian. Sinabi nito na ang tanging lunas sa karamdaman ng hari ay ang awit ng mahiwagang ibon mula sa kabundukan ng Tabor. Nakatira ito sa kumikinang na puno ng Piedras Platas. Sinabi pa ng manggagamot na nagpapakita lamang ito tuwing gabi habang namamahinga sa Piedras Platas dahil madalas na nasa burol ito tuwing umaga. Inutusan ng kaharian si Don Pedro upang hulihin ang ibong Adarna, matapos na sabihin sa kanila ng mahusay na manggagamot na ito lamang ang makapagpapagaling sa karamdaman ng hari. Kabanata 3: Ang paglalakbay ni Don Pedro. Dahil sa layo, umabot ng 3 buwan ang paglalakbay ni Don Pedro. Narating niya ang kabundukan ng Tabor sa kabila ng hirap. Natuntun niya ang daang paakyat sa kabundukan kung saan naroon ang Piedras Platas na pinamamalagian ng ibong Adarna ayon sa manggagamot. Maya-maya pa, kanyang napuna ang nagdaraang pangkat ng mga ibon. Nagtaka siya kung bakit ni isa man sa grupong ito ay walang dumadapo sa kumikinang na puno. Naghintay si Don Pedro sa pagdating ng mahiwagang ibon. Ngunit di nagtagal, inabutan siya ng antok at nakatulog. Di naglaon, dumating ang mahiwagang ibon at nagsimulang umawit. 7 beses na umawit kasabay ang pagpapalit ng kulay ng kanyang balahibo. Ang mga ito ay bigong nasaksihan ni Don Pedro. Bago matulog, matapos umawit ang ibon, kinaugalian na nito ang dumumi. Sa kasamaang palad, napataka ng dumi ang nakatulog na si Don Pedro at sa isang iglap, siya ay naging bato. Ang mahiwagang ibon ay may kakayahang gawing bato ang sinuman o anuman na mapataka ng kanyang dumi. Iyong napakinggan ang buod ng Kabanata 1 hanggang Kabanata 3 ng Obra Maestrang Ibong Adarna. Dumako tayo sa mga mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, bakit nagkasakit ang hari? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Nagkasakit ang hari dahil sa kanyang masamang panaginip. Magmula noon ay hindi na ito nakatulog sa kakaisip, dahilan upang siya ay pumayat at dapuan ng sakit. Ikalawang tanong, paano naging bato si Don Pedro? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Dahil nakatulog si Don Pedro, hindi niya namalayan ang pagdating ng ibon na hinihintay at pakay. Sa kasamaang palad, napatakan siya ng dumi ng mahiwagang ibong Adarna, dahilan upang sa isang iglap siya ay maging bato. Ikatlong tanong, anong kulturang Pilipino ang naipakita sa Kabanata 1 hanggang 3 ng Akdang Ibong Adarna? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa Kabanata 1, mauunawaan ang pagiging mapagmahal ng anak sa kanyang magulang at ang ama sa kanyang anak. Patunay ang hindi pagkakatulog ni Haring Fernando dahil sa kanyang masamang panaginip tungkol sa kanyang anak, at ang walang pag-aalinlangang pag-alis ni Don Pedro upang hanapin ang makagagamot sa kanyang may sakit na ama.
Ito ay isa sa mga kaugaliang Pilipino na mapagmahal sa pamilya. Sa Kabanata 2 naman, ipinakita ang paniniwala natin sa mga salamangka at kakaibang nilalang na magpapagaling sa anumang karamdaman. Sa 3 kabanata naman, ipinakita ang paniniwala natin sa mga kakaibang nilalang na nabubuhay sa ating paligid na hindi natin nakikita. Ngunit naniniwala tayong sila ay may kakaibang kapangyarihan o kakayahan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.